Sabihin mo lang kung kailangan yung iPad. Feeling na ito. Open na. Nagpapanggap na naman siya. Hey, what's up you guys? It's me, Mark Louie in the building and I'm with... I'm Azzy. So, ayun. Alam niyo ba kung bakit kami nandito ngayon? Bakit ako yung tinatanong mo? Ikaw, alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon? Oo naman, mag-share ako ng words of wisdom na pangmalakasan. Pang-intellectual person. Feeling. For those people na kilala na kami, so nakikita nyo kami sa mga my days namin na super baliw, Yeah. di ba? So yun yung napapakita namin, and behind that kabaliwan, ang dami pa naming mga nagagawang katinuan. Yeah, katinuan. At ipapakita namin sa inyo ngayon yan. Para naman hindi nyo isipin na baliw-baliw lang kami. Pero naman kami mga alam kahit pa paano. Hindi aawayan ng mga ano. Ang akin lang naman. Hindi, ang akin lang naman. Hindi na natapos. Nababaliw na naman kami, pero ngayong episode na to, matino tayo. Try namin yung best. Ay ipakita yung side namin na matino naman. Though, personality din talaga namin yun. Kaso, mas pinapakita lang namin yung jolly side namin. Pero this time, makikita nyo ang other side. Si Asi ang nakaisip ng gagawin namin ngayon. Kasi every time na magka-duty kami, ang dami namin na pag-usapan about life, realizations. Yeah, behind the camera yun. And sabi niyo, what if mag-podcast tayo para ma-share din namin yung mga verdicts namin on experience sa inyo na nakakakita din ng kabaliwan namin. And siya din ang nakaisip ng first topic namin ngayon. So ito yung episode 1 ng podcast episode natin. 1. Oh, feeling. May episode 1, so meron pang ibang episodes na abangan. So kailan kayo ng episode 2? Paging na agad. Yeah. Ang podcast namin ngayon is Life After College. Ayan, tama. So since yun yung topic namin, how are you after college, Azzy? So, 2 years na after kung mag-graduate ngayon. Siguro, ikaw to? Ay, sorry. Parang ginawa naman tagahawak. So, actually, same school kami. And then, ahead ako sa kanya ng 1 year. So, 2 years na akong graduate. Yeah, tawag niya sa akin ate. Sabi ko, wag na. Tanda ko naman. And then, after college, hanggang ngayon, naka 4 jobs na yata ako. Grabe yung Oo. Ay, ikaw din. Ahead lang ako sa kanya ng 1 year, pero same kami na naka 4 jobs. Oo, parang nilalamangan niya ako dito. Nung college, sobrang na-enjoy ko siya eh. Na-enjoy ko yung pag-aaral and all. Ina-enjoy ko lang yung life. Then after kong mag-graduate, malaki din yung adjustments. First of all, sa financial. Akala ko excited ako dati na sabi ko, gusto ko na magkatrabaho para lahat ng gusto ko, mabibili ko, para di na ako asa sa family ko and all. Tapos ngayon, ang hirap pala. Ang hirap na sarili kong fantasy. Sarili ko, mga gusto ko, ako na lang gumagastos. Pero may fulfillment. Masarap siya sa feeling kasi pinagpaguran mo yun. Kapag na-experience mo talaga. Oo naman. Though mabigat lang kasi may mga bills na talaga. Lalo na ako, same tayo na nag-start ako na mag-live alone. Though living alone naman ako nung college. Pero ngayon, parang ramdam na ramdam mo talaga na independent ka. Literal na talaga. Oo, kasi syempre yung pinababayad mo ng bills, apartment, yung electricity and all, gamit na sa pinaghirapan. And life after college, yung first job ko, sobrang nag-enjoy din ako. Kasi gustong-gusto ko talaga yung trabaho na. PSA, Passenger Service Agent. Dito din sa Clark International Airport. Under Philippine Airlines. Sobrang... Taas mo naman. Nandito hindi naman. Sobrang taas. Asaya ko nun. As in, parang everyday, excited akong pumasok. Ganyan. Kasi na-enjoy ko yung job. Though, syempre, may mga reasons na kailangan mong iwan yung job na yon. And then, nag-try ako ng job. Actually, 2 job sila na napagsabay ko sila. Grabe yung napagsabay. Pero, kaya pala. Super flexible. Yeah, pero hindi siya under sa course ko. Though, yung course ko kasi is tourism management.
magka-align yung course namin, pero hindi talaga siya same. So, yung dalawang job na yun is hindi siya under tourism. Masabi ko naman na na-enjoy ko siya, pero hindi ko ramdam na para doon talaga ako. So, after 3 months is, ayun nga, nag-apply ako dito sa DOT and under din siya sa tourism. Enjoy ko naman din siya, lalo na dyan si Louie. Mas na-enjoy ko yung work na to. Nagiging baliw na. True. Feeling ko sa sobrang dami niya ng experience, 35 ka na? Uy, anong 35? Kamusta ako after college? Akala ko din nun yayaman na ako, ganun. Kasi parang nakikita ko yung mga tao na after college nila, like nakakapag-travel na sila, nagagawa na nila yung mga gusto nila and all. Hindi ko nakikita yung mga struggles nila. Like nakikita yung mga sa social media nila. Yun lang mga good happenings sa buhay nila. Pero nung ako na yung naka-experience, ang hirap pala, like parang ang dami mo munang butas na pagdadaanan ng feeling. Butas na pagdadaanan, ang dami mong mga silent battles na kahit sa pamilya mo hindi mo nasasabi. Parang yung ego mo, something. Parang gano'n, yung parang parang life ko na to eh. So ako lang talaga yung parang ako lang talaga yung tutulong para maabot yung moment. Nandito na yung moment, ganun. Ang dami ko din talagang, yung after college ko, nandun ako sa phase na exploring myself, my career, to be specific, my career kasi since graduate ako ng culinary, tapos pinipilit ko talagang mag-inline sa industry ko na parang talagang mag-chef ako kasi since then, yun talaga yung gusto ko, bata pa ako, gusto ko na talagang maging chef. But pinupunta ako ng future sa ibang path. Industry. Ganun. Kasi nung first job ko, nagbarista ako and also my second job, barista din. Tapos biglang nag-hotel and nandito na ako ngayon sa tourism industry. And so far, ito yung pinaka happy, worth it na hintayin. Kasi, ang tagal. Ako, ang waiting time ko dito sa DOT, almost 4 months. Ikaw 4 months. Ako, nag-apply ako ng October. November ako na-senda ng email. Wait lang. Naririnig ba niyan sila? Oo naman. Feeling ko naririnig nyo. Kung naririnig nyo, nandito kasi kami ngayon sa airport. Waiting sa arrival. Kaya, so, saan ba ako? November, dyan ako na-senda ng email. Then, November din ako na-interview. December, sinabi sa akin na nakuha ako. And then, January, ako na-deploy. So, 3 months. Oo, okay. Ang tagal kong pinagdasal tong araw na to. Parang same experience talaga kami. Ako, kinukulit niya ako noon na, ano nang balita? Ganyan. Pero hindi ako nakukulitan kasi ganyan na ganyan din ako noon. Talagang di ko alam, ang tagal. Kaya sobrang worth it din na paghihintay. Kasi out of all the job na in-applyan ko, ito talaga yung nilulook forward ko. Ewan ko kung bakit. Feeling ko, pinupunta lang ako ni Lord talaga sa magiging future ko someday. Kaya pinunta ako dito sa airport specifically. So, kamusta tayo after college? Personally, I'm good na. I'm fine. I'm really fine. Ako naman, I'm good din. Pero, of course, parang minsan may mararamdaman ka na hindi ka pa satisfied, gano'n. Hindi mawawala yun. Alam mo, parang gusto mong itry sa ganito, ganyan. Pero may times din na sinasabi ko, pinagdasal ko to. So, I must stick with it. Pero, hindi mali yung parang isipin mo na gusto mo pa ng something. Pero, as of the moment, satisfied ako as of now. So, I'm good. Edad natin, nasa phase tayo ng exploring ourselves, career. Basta yon. So, next question is, how hard you adjust in your lifestyle when you enter career world? Feeling ko nasagot na natin yun. Yung parang about financial. Ganun. Nag-start din kasi tayo parehas na independent na tayo nung college tayo. I'm not literally independent ako. Kasi parang binantayan ako ng tita ko noon. Pero ang way ko na pagiging independent is parang naghanap ako ng mga part-times, ganun. Okay. Mga sariling nung college ka? Business, nagbi-business para same tayo. may sariling pera and yung mga luho ko
pinag-ipunan ko in my own money. Okay. Same din, 'di ba, nag-TikTok din ako noon. Nag-TikTok affiliate ako. So, Na gusto na naming ibalik ngayon. Sana support nyo kami. Supportan nyo naman kami. Yun, nung 4th year college din ako, parang ako na rin yung nag-ano sa allowance ko. Ako na yung sumasagot since nga kumikita ako sa TikTok. Though na-stop lang nung nag-work na talaga ako. Di ko siya gaano mapagsabay, pero what if, kayanin naman. So, yung isa sa pinaka hinihintay ng lahat na kasagutan, yung tanong ng karamihan na totoo ba yung sinasabi nila na pagka-graduate mo, yayaman ka na? Diyos mio, hindi. Kasi ako din, yun din yung tanong ko dati sa mga tao na ahead sa akin. Sige, wakan ko muna. Baka na nga. Para kailangan ko na magkape. Grabe, hindi totoo yun na after mong mag-graduate, kapag may work ka na, mayaman ka na, hindi. Lalo na, Reality. That's reality. That's the reality. Lalo na, kapag nag-graduate ka na, talagang nandyan na yung responsibility eh. Siyempre, ikaw nang bahala sa sarili mo. Wait lang, nauubo ako. Tapos? Depende siguro. Depende sa job mo. Kung talagang sumakses ka na agad eh. Like, malaki na talaga yung sahod mo. We Pero, have our own pace eh. oo, pero Kanya-kanya hindi. naman tayo ng pace in life. Talagang magi-start ka sa pinakababa. And then, syempre, nandyan yung ladder na kailangan umangat ka. And, depende din kasi kung maluho ka. Oo, no. Depende kung paano mo i-discipline na yung budget mo, ganun. Ako, yung masasabi ko ngayon, parang yung sahod ko is, ine-enjoy ko siya. Oo, no. Di ba? Halata ba? Halata naman, no? Actually, araw-araw. Since nung nag-start din ako, parang, nagta-travel na rin kasi ako eh. Local. Nakikita ko na siya nun. Oo, tapos yan, mahilig akong manood ng concerts, mahilig magkape, kumain. Living her life talaga. Sorry. To the fullest. Sorry to say, pero hindi pa ako financially responsible. Eh, tinatanggap ko yun sa sarili ko. Pero at some point, parang gusto ko rin naman na makapag-ipon na rin. Syempre, for the future. Oo naman. Pero, ewan ko ba, kasi ang YOLO eh. Syempre, dapat i-enjoy mo yung YOLO. present. Ewan ko, hindi ko muna iniisip yung future. Pero, hindi ko kayo tinatolerate na gawin yun na. Oo. Parang as of now, ganun muna yung ine-enjoy ko. Kung ano yung pinagpaguran ko, ine-enjoy ko siya. Lalo na, memories yun eh. 'Di ba? Alam mo din, yung isa sa nagiging pressure ngayon ng mga kabataan, siguro, yung mga nakikita din nila sa social media na totoo. kapwa kabataan na parang super success na nila. To be specific, yung mga sa social media, ganun. Totoo. So parang yung nasa mindset nila na, bakit sila nandun na? Parang ako nandito pa rin. Parang ganun. Talaga. Pero sa edad natin na to, minsan talaga mapapakompare ka. Pero yun yung iniiwasan ko talaga. Ako yung inevitable eh. Iniisip ko talaga, kailangan kong i-enjoy. Lalo na yung mga tao, nakikita mo sila successful. Pero behind that, marami silang struggles. Oo naman. Kaya imbis na kainggitan natin siguro sila, is dapat... just focus on our own. Parang... let's clap for them until na tayo na yung nandun. Pero let's yun. celebrate for their wins. Oo, kasi darating din naman tayo doon. Yeah. Tama yan. So kung ikaw, parang yun pa rin yung katanungan mo, kapag in reality, mahirap talaga. Hindi, kasi wala namang madali in life. So, kung gusto mo nang yumaman, you should start with action. With action. Hindi dapat puro manifest lang ng manifest, ganun. Kasi ang dami na ngayong ganun, no? Yung puro manifest lang pero walang action. And I admit, sometimes ganun ako. Like, puro manifest lang ako pero kasi ngayon we're looking for second job. Yeah. Part-time, I mean, not second job, part-time. Actually, matagal na natin nilo-look forward pero wala tayong kasi wala kaming action, yun talaga yung kulang sa amin pag actions, ganun. Action. So, next ba? What are the things that you need to consider to face your life after college? Pili ko mauna ka muna. Nauubo ako. You need to consider is parang practicality. Practicality and pagiging strong. Kasi may mga unexpected things na mangyayari sa buhay mo after college na hindi mo namang inaasahan. Kasi ako noon, puro ako parang plano eh. Yung parang sa birthday ko, bibili na ako ng ganto, sa ganto, ganyan. Puro na ako investment noon sa utak ko. Like parang, kasi alam ko kasi, di ba, nga yayaman na ako, ganun. Na
in reality pala, ang hirap palang i-achieve. Kahit yung first na goal ko talaga dati noon, after college, hindi ko pa siya na-achieve hanggang ngayon. Na magkakotse. Gusto ko na magkakotse noon. Gusto ko na magkakotse noon. Sobrang mahal pala. Bala ko pa noon nung birthday ko. Ganun. Yung parang gusto ko na bumali. Parang gift ko yun sa sarili ko. Pero in reality, parang ang hirap talaga. So, ang isa sa i-consider nyo after college is yung pagiging strong nyo. Another one, accept the fact. Accepting is really important. Lalo na kapag may mga failures tayo na ma-experience someday, ganun, dapat handa tayo. But, kung may failure man tayo, make sure na may lessons tayo na i-grab doon sa failure na yon para in the next, endeavors. Wow, endeavors. Nagamit ko na. Thank you, Lord. So, in the next endeavors, alam na natin yung mga, kung paano natin i-handle yung mga situations na hindi biro sa ating buhay. Siguro magbibigay na lang ako ng two scenarios na iisipin mo after college na i-consider mo. So, lagi kasi, iniisip mo is budgeting. Ganyan. Ang hirap. Ang hirap mag-budget once. As living independent. Oo, as living independent. Kailangan mo isipin yung mga rents, yung food mo, yung sarili mo, yung mga luho mo, and also yung family mo, ganyan. So, ito yung parang realizations ko rin since nag-try ng ibang work. So, di ba, sinabi ko kanina sa'yo na na-enjoy ko yung first job ko. As in, parang nakikita ko yung sarili ko doon. Doon ako nagiging masaya and all. Pero, for practicality, hindi niya ako kayang buhayin. Gets. So, siya yung dream, pero hindi kanya kayang buhayin. And, nag-try naman ako ng ibang job. Yun ang multo mo? Oh. Or may multo ka pa? Yeah. Meron naman isang job dito na hindi ko nakikita yung sarili ko. Pero kaya niya akong buhayin. So, natutorn ako kung dun ba ako sa mag-e-enjoy ako. Pero may hirapan ako. So, taking the risk. Taking the risk. Sa kabila naman is kaya niya akong buhayin. Pero hindi ako masaya. Gets. Pero ngayon, dami mong kailangan i-consider. So, kayo kailangan yung ihanda yung sarili niyo sa mga ganun. Yeah, hindi dapat pangarap lang. Hindi pangarap lang or hindi practicality lang. Pero kung kaya mo naman buhayin yung sarili mo, pwede kang mamuhay kung saan ka nag-e-enjoy. Pero meron pa ako talagang isang job na gusto. Which is same naman tayo. Is yung pagiging FA or flight attendant. Manifesting. Manifesting. With action. Pero hindi nag-a-apply. Pero soon. Ngayon, na-enjoy naman natin yun job nga. natin. So, bago lang kami dito. Yeah, ngayon naman is, masasabi ko, nasa gitna ako. Nandito ako sa part na kaya niya akong buhayin at na-enjoy ko rin siya. Yeah. So, good thing siya. Thank you, Lord. So parang nagbibigay lang ako ng idea sa inyo na yung marami ka talagang kailangan i-consider kung i-consider mo ba kung nag-e-enjoy ka or i-consider mong maging practical. Yeah. So, ayun. Feeling ko, sana ang dami nyo nang natutunan. Ang feeling nung ang dami na nating nasabi sa kanila na... Ang dami ko rin gusto sabihin kaso hindi ko siya maano. Pero sana may natututunan sila, di ba? Malay mo, meron silang mga katanungan na pwede naman nilang i-comment sa comment section. Baka masagot namin sa next episode. Actually, last na to. Na sana makaisip pa tayo mamaya. Oo. Nakakabitin. Ano yung mga life lessons na natutunan mo patungo sa kung saan ka ngayon? And ano yung lesson na pwede mong i-share sa kanila na sa tingin mo malaking tulong upang masurpass yung mga struggles na dadating pa sa kanila sa realidad? Feeling ko mauna ka ulit. Ayun. Actually, nasasagot na namin kanina. So, siguro yung... hindi, kasi syempre lumalawak na din siguro yung explanation natin na connected naman dun sa sa mga tanong. Wait lang. Kunyari, ang dami. Ang dami kasi. Pero wala kasing naisip. Sige na nga muna. So, for the life lessons, alam mo, mas na-inspire? Na-inspire? Parang mas na-inspire ako sa life lesson na to sa'yo. Wow. Grabe ang may natutunan sa'yo. Yung life lesson, saan ka pupunta?
umalis. Sasabihin ko sana sa mga ano. Oh, May natutunan may natutunan siya sa akin. So, nung una, parang kino-question ko yung sarili ko kung tama ba yung ginagawa ko. Pero nung nag-open ka sa akin about dito, Di ba nga sabi namin sa inyo na behind sa kabaliwan namin, ang dami ang dami namin na pag-uusapan about real life. Oh, actually. Like super serious talaga namin behind that kabaliwan. Kung alam nyo lang. Talaga 4 hours tayo nag-uusap na. Oh. Punta kayo dito minsan. Yun nga, sabi ko, kino-question ko yung sarili ko dati. Kung tama ba to, tama yung ginagawa ko. So, ito about siya sa palipat-lipat na work. Tapos, di ba, na-open mo sa akin na nag-e-explore ka. So, parang dun ko na-realize, okay lang pala yung ganito, na nag-e-explore ka. Oo, akala ko ako lang ganito. Kasi, exist. Yung una kong job is 1 year and 3 months ako doon. Tapos yung second and third job is 3 months lang. After nun, lumipat na naman ako. So, tinanong ako ng nanay ko, sure ka na ba dyan? Sabi, masaya ka na ba sa mo? Baka lumipat ka na naman. So, parang napipressure ako na baka... Bigla kang pinessure, no? Oh, hindi naman. Pero tinanong niya lang ako, parang dumating dun sa point na, what if di na ako masaya na naman? What if hindi pala talaga ito yung gusto ko? Di baka lumipat na naman ako. Sabi ko, okay lang kaya yun, ganyan. Kasi marami din nagsasabi sa akin na ang daming employers na ayaw nila sa ganyan. 'Di ba? Pero may share ka sa akin about sa ganun. Tapos meron din nagsabi sa akin na ganyan yung mga ngayon, yung mga kabataan ngayon, ang bilis silang magsawa. Akala ba nila magandang tignan yan sa resume na palipat-lipat ka ng work. Pero ito yung realization ko na first of all, hindi porket ito yung napag-aralan mo is dyan ka na talaga. Parang dun ka na lang nakafocus. Parang isa kabayo na isa lang yung tinitignan mo. Pero hindi. Kung anong pinag-aralan mo, pwede... Ang daming plano ni Lord sa atin, hindi natin alam. Kailangan lang talaga natin ni-explore. Full of surprises kasi si Lord. Oo, totoo. Hindi ko din naman in-expect na magiging DOT ako. Diba? Magiging part ng DOT. Yeah, kahit naman about siya sa tourism is, hindi ko rin talaga in-expect from the start na dito ako mag-work. Pero, kino-consider ko pa rin na what if hindi na ako maging happy, ganon, na mag-try ulit ng iba. So, parang ganon yung gusto kong iparating sa inyo na explore lang ng explore hanggang sa makita nyo kung saan talaga kayo masaya. And of course, mag-earn kayo. Kumbaga din sa love life. No? Talaga? Bakit kinanay ka love life? Parang about dito yung next. Kasi I mean, kung baka may ma-open ako dito, hindi dapat i-open. Na dapat hindi dapat kape yung nawin natin. Charing. Hindi, yun nga. Kumbaga para makilala mo yung para sa'yo talaga. Hindi lang siya about sa love life. Pati din sa work. Is kailangan mo talagang mag-explore. May kailangan kang iwan. Na para doon mo makita yung two sides na sinasabi ko na mag-e-enjoy ka and of course, mag-earn ka rin. Para yung feeling na every day na nagtatrabaho ka is hindi mo mafe-feel na trabaho siya. Kundi ini-enjoy mo lang yung moment success ka eh. Kaya ako hindi ko kino-close yung doors ko na hanggang dito na lang ako. Talagang gusto kong mag-explore. Ayun yung natutunan ko talaga kay Louie na naka-4 na rin na trabaho. Yun, in a span of 1 year. Ako talaga, parang nung umpisa pa lang, feeling ko before pa ako mag-work, talaga hindi na ako takot mag-take ng risk. Every time na parang, kunyari, I don't feel na yung present work ko, kumbaga, talagang hindi ako mag-hesitate na parang, iwan siya na parang, shit, kailangan ko mag 1 year dito. Kasi, wala kailangan ko mag 1 year dito But in reality, hindi na ako masaya doon. Something ganun. Kasi ang dami kong kino-consider that time nung parang, first, financial, kasi parang living independent talaga ako dito sa Pampanga. Kailangan ko siya i-consider kasi parang pagod na ako, tapos hindi pa ako nakakapag-earn. So parang hindi siya worth na ipaabot ko pa sa 1 year. So dun pa lang, iti-take risk ko na talaga. Kahit na super ganda din naman talaga ng ng mga previous work ko. Pero hindi ako nag-hesitate talaga na umalis. Tapos meron pa yung, share ko lang yung mga dati kong katrabaho dati na parang nabibilib sila sa akin kasi hindi nila ina-expect na magre-resign ako na ganun kabilis. Tapos tatanungin nila sa akin, ba't ka magre-resign? Saan ka na Saan ka na... Saan ka na Saan ka pupulutan? Saan ka pupulutin? That moment, wala talaga akong papasukan na next na plano sa buhay ko. Something ganun.
Basta ang ano ko lang dati noon, ang mantra ko lang, God will provide. Ganun yung lagi kong sinasabi doon sa doon sa mga katrabaho ko noon. So, nung barista talaga ako, lagi nila akong tinatanong, parang sabi nila, uy, malapit ka na mag-end ng ng contract, saan ka na neto, ganyan. Tapos, sabi ko sa kanila na parang hindi ako nag-isip ng kung ano-ano, basta sinabi ko sa kanila, God will provide. Sabi kong gano'n sa kanila, ha? Paano yun? Sabi nilang gano'n. Di ba wala ka pang in-applyan, something ganun. Hindi, basta God will provide. And that moment, hindi ako nakakaramdam ng kaba. Hindi ako nakakaramdam ng kaba. Pero nung last day ko dun sa work na yon, dun ako nakaramdam ng kaba. Kasi nag-sink in na sa akin na, ay kinabukasan, wala na pala akong trabaho. Wala na akong trabaho. Tapos, that moment, nung dinner break ko, hindi, bago ako mag-break, pumupunta na ako sa CR para magdasal. Nakailang CR ako noon para magdasal. Hindi naman ako umiihi. Nagdadasal lang ako na parang, Lord, wala na pala akong trabaho bukas. So, paano na to? Pero nag-a-apply ako noon. Tapos, nung nag-dinner na akong ganyan, hindi ako nag-dinner, pumunta lang ako dun sa alfresco, dun sa work ko din. Tapos, di ganyan, nagfe-Facebook lang ako, Messenger, ganun. Tapos, merong nag-chat sa akin. May nag-chat sa akin, isang company na in-applyan ko din. Tapos, sabi nila, start ka na bukas at 8 a.m. So, bukas, unemployed na dapat ako. Pero biglang nag-chat yung yung company na yun na parang mag-start na ako 8 a.m. bukas, dapat nandito ka na. Ang out ko nun, mga nasa 3 a.m. So parang matutulog pa ba ako or hindi? Pero natulog naman ako. Nagising ako ng 6 a.m. Di parang 3 hours lang. So yun yung napatunayan ko na taking the risk is not about you lose, parang ganon. It's not about you lose, but it's all about finding your real path in life, ganon. Kasi kapag hindi ka nag-take ng reels, kaka-reels ko to kaka-day in my life. So ayun, kapag hindi ka nag-take ng risk, hindi ka magmamature. Mature na siya. Matured na ako parang ganun. So, yun yung napatunayan ko na kapag alam mong mag-take ng risk, isa yun sign na parang nagmamature ka talaga in life. Kasi, hindi habang buhay dapat nandun ka sa comfort zone mo. Hindi habang buhay dapat naka-stick ka lang dun sa present na meron ka. Kasi, malay mo, kapag nag-out of the bubble ka, pumunta ka sa ibang opportunities pa na meron sa'yo, baka doon ka talaga. So, yun yung talagang na-experience ko talaga, na may kwento pa sa inyo. May share ako. Na-experience mo rin? Hindi. Oo, na-experience ko rin. Ngayon ko lang na-realize. Kasi kanina ko pa talaga gustong agawin tong matching. Kasi gusto ko tagal ko magsalita. Hindi, kasi gusto ko talaga sabihin sa inyo na natuwa nun ako sa kwento ni Louie. Ito na naman ako, no? Dun sa God will provide. Kasi sabi ko sa kanya, nung nag-resign ka, yung pagiging crisis center. Oo, sabi ko, nung nag-resign ka, may plano ka ba? May pera ka ba? Sabi ko sa kanya, nakapaganda ka pa. To be honest, wala ako. Oo, wala talaga kasi ako dati. Ang hirap kung ako taga Pampanga lang din ako, no? Pero siya taga Ilocos. Taga Ilocos siya. Tapos nag-risk siya na mag-resign sa trabaho niya. Kaya nagulat ako nung sabi niyang ka-resign niya. Oo, bigla na may tumawag sa kanya na mag-start na siya and all. Though, God will provide talaga. Oo, alam nyo, yeah, God is really good talaga na hindi kanya papabayaan. No, parang mafe-feel mo talaga na nandyan talaga si God para sa'yo Parang totoo pala yung mga ganong experience. Oo, totoo yung experience kaya kung kung hindi kayo naniniwala, totoo siya. So, habang pinag-uusapan natin yan, naka-realize din ako. Alam niyo nung last day ko as ground staff. First job mo. Oo, wala talaga akong plano. Parang gusto ko, sabi ko, tama na.
stop na to. Pero, hindi ko kayo tinotolerate na gawin yun. Oo. Kasi, alam nyo, after nyong mag-resign, tas wala kayong backup plan, mahirap. Mahirap naman talaga. Lalo na ako, wala akong ipon, kaya naisip ko, paano mo nagawa yun? Pero, totoo yung God will provide. Ang lakas ng faith ko that time. Oo. Until now. Diba? Na mas lumalakas talaga at lumalakas. Totoo. Dahil sa mga nangyayari sa akin. Yeah. Tapos yun, after ko mag-resign, parang kinabukasan, umiiyak ako. Oo. Parang iisipin ko, ano na yung next. Tapos, syempre, doon na din nagsisink in sa'yo. Tsaka, parang sa akin. namimiss ko yung mga kawork ko. Wala na niyan sila, ganun. Tapos after ko umiyak, may tumawag din sa akin. So ngayon ko lang na-realize na same pala tayo ng experience. Tinawagan nun ako na-receive nila yung yung application ko and ganyan, pwede na ako mag-start na mag-training and all. So legit talaga yung God will provide. And kailangan talaga nating lumapit kay God. Hindi lang. Tama. Oo. Syempre, hindi lang naman sa time na naghihirap tayo. Dapat sa abundance and everything, kailangan talaga nating lumapit sa Kanya. True good things and bad things. Totoo. True kasama mo si Lord. Totoo yan. So, yun, legit. Pero, hindi ko kayo ina-encourage talaga na gawin yun. Kapag magre-resign kayo, make sure na meron kayong backup plan. Kasi ang hirap na wala kang ipon and all. Sa mundo ngayon, sobrang hirap. Totoo. Tsaka kahit parang isipin mo, papahinga muna ako, ganyan. Hindi ganun yung feeling. Lalo na kapag na-start mo na eh. Parang mag-overthink ka rin na, parang, nandiyan yung anxiety mo, depression. Madami ka talagang i-overthink kung bigla-bigla kang magre-resign. So, dapat is may backup plan ka muna. Pero kung gusto mo talagang magpahinga, edi mag-rest ka muna. Lalo na kung may ipon ka naman. So, nakakatawa lang na ako kung wala na akong job, pwede akong umuwi sa amin, no? May pamilyang tatanggap sa akin. Ito. Umuwi ba siyang Pero alam mo, wala akong balak dating umuwi talaga dati. Nung araw na na magiging unemployed na ako, siguro doon pa lang ako maghahanap ng trabaho dapat. Pero God is good nga, hindi na ako pinabayaan ni Lord na parang, magiging unemployed ka muna. So, parang, nag-take ng risk ka, parang gano'n. So, matapang to Pero hindi, kasi lagi talaga akong dati, nagdadasal talaga. Kung ano yung plano ni Lord sa akin, gano'n. Parang samahan niya ako sa mga journey ko, sa mga, kung ano yung future ko talaga, dapat wag siyang mapagod na samahan ako, gano'n. Tapos ayun, nagugulat na lang ako dun sa mga opportunities na dumadating sa akin. Diba? Like, until now, na hanggang ngayon, super saya ko pa rin na hindi pa rin nagsisingin sa akin na parang dati, super anxiety ko pa dati. Nagkakaroon ako ng anxiety kasi knowing na wala akong kasama dito sa Pampanga, tapos kailangan kong maghanap ng magandang career ko. Pero meron din akong gustong i-share. Hindi na, parang one day tong podcast na to. Hindi, share ko lang. Pwede kayong humiga. Baka nakaganyan kayo sa amin. Last na to. Titig na titig ka. Gusto ko lang i-share na after ko mag-graduate, nag-work ako agad. Alam mo kung bakit? Sa pressure. Hindi naman. Hindi ako na-pressure ako kasi parang after ko mag-graduate, yung mga batchmates and classmates ko, may job na agad sila. So, sabi ko, parang napag-iiwanan ako, ganun. So, talagang nag-apply ako agad and konting pahinga lang after ko mag-travel is nag-work na agad ako. Talagang walang pahinga. So, pero ako, hindi ko ini-encourage yung ganun. Parang, kung gusto nyong magpahinga muna, is ipahinga nyo muna. Huwag kayong magpapapressure kung itong mga to, may job na sila and all. Lalo na kung academically pressured ka. Na parang, kakatapos mo lang dun eh. Parang give yourself a break din. Magpahinga ka. Hayaan nyo yung another task na naman sa buhay mo. Hayaan nyo yung mga nauuna. Kasi we have our different phases. Diba? Kaya kahit 1 month lang or 2 months, ipahingay nyo yan. Kasi marami talagang opportunity sa labas. And gusto ko lang din i-share na, kasi sinasabi nila, diba, kapag Latin honor ka, yun is parang, madali na lang din and all. Pero based on our experience. Pero alam nyo, sa real world, pantay-pantay lang tayo. Lahat ng opportunity, meron sa lahat. Kaya, wag niyong madaliin. Kung kailangan magpahinga kayo kasi kabi-kabilaan yung mga opportunities na yan.
At least summa cum laude na to, naghanap pa rin ng career path, ganun dati. True. So, it doesn't mean na, like, parang laude ka na talaga. Parang maabot mo na yung moment. Yeah. Ganun. Kasi lahat talaga tayo makaka-experience ng mga silent battles. Oo, totoo Ganun. yan. Kanya-kanya na lang siguro ng ng hirap. Ganun. Pero it doesn't mean naman na parang hindi ko na, kunwari nag-aaral ka ngayon, hindi mo na parang i-achieve yung pagiging suma. Siyempre, achievement din yun para sa sarili mo, di ba? Oo naman. Yeah. We encourage you to study well, study hard. Yeah. Kasi magagamit niyo siya actually. Totoo. Nagagamit ko yung mga knowledge ko, Yeah. mga lessons ko dati nung college ako. Yeah. Shout out sa mga prof namin dyan sa shout out HAU. kami na to. Kaya sana proud din sila sa atin. And isa din talaga about naman kay Lord na hindi ka naman bibigyan ng isang task ni Lord or like pagsubok na hindi mo kaya. Oo. Kung sa tingin mo hindi mo kaya pero si Lord alam niya na kaya mo. It's for you to find out. Yeah. Ganon. Explore. And kailangan mo talagang ipag-pray na, Lord, samahan mo ako sa lahat ng pagsubok or sa lahat ng pagdadaanan ko. Oo naman. Oo, yun talaga yung pinagpipray ko eh. Lagi ko sinasabi, Lord, alam ko mahirap tong tatahakin ko, pero Gets. sana nandiyan ka palagi para sa tayo akin. talaga. Diba? Yeah. So, Feeling ko na nasabi na natin lahat sa kanila. feeling ko naman. Ayan. Meron kaya silang parang any questions ganun. Comment nga kayo. Comment Ngayon na. Ngayon na. Pero Di ba naka-upload? ayun, we're looking forward sa episode 2 pero as of the moment wala pa kaming topic. alam Yeah. na topic. Pero yung mga sinasabi namin based on our lang talaga experience. Yeah. Podcast lang to, guys. Ayan, kung hindi kayo in favor dun sa mga stance namin, we also respect your side. naman. Ganun naman. Ganun lang naman. Message nyo na lang kami, doon na lang tayo mag-aaway. Pwede nyo. Nakipag-away. Pero you can always message us naman. Ang dami nun. Kasi laging online. Oo, lagi kaming online. Magre-reply kami sa mga chats nyo. Ganun. So, yun lang. Bye-bye na. Yeah. Good night na. Good night. Bye. So, this end our video. Our podcast. Bye. Moving forward. Annyeong. Come on. Ano yun? Ano yun? Yung come on? Oo. Thank you in Vietnamese. Vietnam. Kapon kap. Para may entry. Kamsahamnida. Ciao. Tama ba? Buhay. Sheshe.